Hello guys, dahil sobrang daming nagtatanong tungkol sa sahod ko dito kung magkano daw ba. So guys, ipapakita ko na lang sa inyo yung payslip ko para mas makita nyo kung magkano mga ba yung kinakalta sa sahod namin, kung magkano ba yung natitira sa sahod namin kapag kami ay sumasahod. So guys, ipapaliwanag ko na lang kung ano yung meron dito sa payslip namin para mas malinaw sa inyo. Ito nga pala yung last sahod namin, pero yung OT nito, hindi ko alam kung ilan kasi hindi ako nag-check. Basta ang mahalaga sa akin, sumasahod ako ng malaki. Yun yung importante sa akin. Hindi kasi ako tulad ng iba na talagang chinecheck nila yung bawat pasok nila. Sa akin, hindi po. Pero mas maganda naman yun kasi chinecheck nila para mas makita nila yung pinasok nila kung bayad ba talaga. So, ito na nga guys yung payslip ko. Ipapakita ko na sa inyo kung mga ano-ano ba yung nakalagay dito. Ayan nga po kung makikita nyo, ayan yung pangalan ko, Rocasitas Caruro, para hindi naman kayo malito kung kanino ba talaga yan. Pero nakakataka na siya kaya hindi nyo siya mapabasa. Tapos guys, yung mga kanalta sa amin ito, health insurance, 9,324. Ito naman yung pension or lump sum. Tapos ito naman yung company insurance. Ito yung total niya. Tapos ito naman yung bahay, tubig, kuryente. Yung bahay namin, 10,000 yen lang. Tapos yung kuryente, tubig, 5,000 yen. Bali guys, nilagay ko na siya dito para mas maintindihan nyo kasi naka-kanji siya. Hindi nyo siya magiget siguro. Kaya ito, mas maliwanag. Sinulat ko na lang din dito yung mga health insurance. Ito yung total ng sahod namin na walang kaltas. So, yan yung health insurance, pension or lump sum, company insurance, tapos bahay, 10,000 yen. Tubig, kuryente. Bali guys, sa yen, ito siya, yung total niya, 42,325 yen. Kung i-convert nyo po sa peso, 16,506 sa peso po yun. Kasi sumahod po kami ng 0.39 lang yung palitan niya. Bali ito guys yung kabuuan ng sahod ko. Ito yung total salary na wala pang kaltas. Yung palitan po ay 39.39 kaya tinimes ko na siya. Ito naman yung sa peso. Yung buong sahod ko ay 85,307 sa peso. Tapos yung kaltas ko nga lahat-lahat ito na siya 16,506. Tapos binawas ko na po yan dito sa total ng sahod ko. At ang natira lang po dito ay itong 17 lapad. Tinimes ko sa 0.39 kasi 39 lang yung palitan dito sa Japan. Kaya yung natira lang po sa akin ay 68,801 sa peso po. Syempre guys, dun sa tira na 68,801 or ito nga yung 17 lapad, magbabawas pa ako dyan ng, syempre mag-grocery pa ako dito, good for 1 month. Tapos yung pagkain ko na pang isang buwan ko. Tapos syempre, meron din tayong 10,000 yen para sa mga luho, imbis yung mga gala-gala na hindi naman natin maiiwasan dito. Syempre, 4 beses lang yun sa isang buwan, kaya kailangan may budget din dyan. Kung merong mang matira, edi maganda. Tapos ito na din yung matitira niya. Basta guys, pinipilit ko na ito lang yung budget ko sa isang buwan ko, 3 lapad. Tapos yung tira, ito na siya, sa yen. Matitiran ako ng 57,100 sa peso. Siyempre, hindi pa dyan nababawas yung padala ko sa pamilya ko. Kung may utang man, babayaran. Tapos, siyempre, hindi mawawala dyan yung savings natin. Siyempre, kailangan din dyan ng emergency funds natin kasi hindi natin masasabi ang mga pangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay, di ba? Kaya, ayan, paglaki ng sahod mo ay pagwala din ang natitira sa iyo. So, kailangan magaling ka talagang mag-budget dito para may matitira talaga sa sahod mo. At syempre, iwasan din yung sobrang gala. Pero guys, kung katulad ko kayo na magala kayo, as in, uubos talaga yung pera nyo. Pero, pinipilit ko talaga na yung budget ko is 30,000 yen lang. Kailangan hindi yun maubos ng sagad na ubos. Kailangan may tira doon. Gusto ko lang din guys linawin sa inyo na hindi lahat ng mga farmers ay ganito po yung mga sahod dito. Buong Japan po ay hindi pare-pareho ang mga rate kasi meron pong provincial rate dito. So kami ay nasa province kaya maliit lang din. Pero yung iba po dito malalaki talaga yung sweldo. Kasi kami yung rate namin dito ay
950 yen lang per hour kasi per hour lang po kami dito. So guys, kung kayo nasa part ng taas, medyo malaking sahod mo dun pero malaki yung bahay, tubig, kuryente mo. Basta guys, lahat ng mga trainee dito or mga OFW, hindi po pare-pareho ang sahod. Kaya naman kung nagpaplano kang mag-apply papunta sa Japan at ine-expect mo na kapareho kita ng sahod, so wag guys kasi iba-iba po tayo ng sahod at depende po yan sa employer. So ayun lang guys, sana naging malinaw sa inyo yung mga katanungan nyo tungkol sa sahod, kung magkano ba yung sinasahod ko dito. Monthly po, iba-iba po yung sahod ko dito sa Japan. Dito sa amin guys, yung OT lang talaga yung nagpapalaki ng sahod namin. Kaya kung yung company na mapupuntahan mo ay walang OT, so maliit lang talaga yung sahod mo. Pero kung maraming OT, sobrang laki ng sasahurin mo dito at marami kang maiipon kung ikaw ay marunong mag-budget para sa sarili mo. Yun lang guys, ingat kayo palagi. Good luck, see you soon dito sa Japan.